Dala marahil ng makabagong panahon ang pagiging liberated ng maraming kabataan sa ngayon pagdating sa pananamit, lalong-lalo na sa mga babae. Ito nga ang madalas na ireklamo ng maraming magulang dahil mas mahirap ng disiplinahin na ang mga kabataan sa ngayon. Pero ilang kwento na ba ang nagpatunay na ang pagsuway sa mga payo ng ating mga magulang ay karaniwang disgrasya ang kinahahantungan? Tulad na lamang ng kasong tampok sa ating episode kung saan isang dalaga sa Kalumpit, Bulacan ang naging laman ng mga balita sa social media at telebisyon. Naging biktima kasi siya ng isang karumal-dumal na krimen na gawa ng hindi lamang iisa kundi 4 na kalalakihan. Sino nga kaya ang tunay na may sala sa kaawa-awang sinapit ng biktima na nilapastangan na nga ang pagkababae ay inagawan pa ng buhay at kinabukasan? Alamin natin ang kwento sa likod ng kaso ng pagpaslang at pangahalay kay Andrea Galang Espiritu. Ipinanganak si Andrea Galang Espiritu noong December 7, 1987 sa Kalumpit, Bulacan, kung saan siya naninirahan kasama ang kanyang mga magulang na sina Antonio at Gloria at 2 pang kapatid. Ann ang karaniwang tawag sa kanya ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Nagtapos siya ng kursong computer-based accountancy at ayon sa kanyang pamilya, mabait at maalalahanin si Ann, lalong-lalo na sa kanyang mga magulang. Tumutugtog siya ng organ at kabilang sa choir ng kanilang simbahan. Nagkaroon din siya ng pagkakataong makapagtrabaho sa abroad, pero hindi nagtagal ay nagdesisyon siyang bumalik sa Bulacan nang magkasakit ang kanyang ama at kinailangan nitong mag-dialysis. Pinili ni Ann na magtrabaho na lamang malapit sa kanilang tahanan upang matulungan niya ang kanyang ina sa pag-aalaga sa kanyang ama. Sa panahong ito rin, nagsimula si Ann na pasukin ng modeling job dahil hindi naman maitatangging may angking kagandahan ang dalaga. Dahil nasa 8 gulang na ay halos nagagawa na ni Ann ang mga nais niyang gawin bilang isang kabataan. Madalas kasi itong gumimik kasama ang kanyang mga kaibigan at dahil nagmo-model ay nasanay siya sa mga paseksing damit. Bagay na madalas nilang pagtalunan ng kanyang ina, lalo't nahihilig siyang mag-post ng kanyang mga sexing larawan sa social media. Pinagsasabihan siya ng kanyang ina na bawas-bawasan ang ganoong klase ng pananamit dahil nakatutukso raw ito ng mga lalaki. Pero para sa kanyang anak, nakikisunod lamang siya sa uso at isa pa, bagay naman daw sa kanya ang kanyang mga isinusuot. Sa huli ay wala na ring nagawa si Aling Gloria maliban sa palagiang pagpapaalala sa anak. Noong taong 2014, 3 taon na niyang karelasyon ang kanyang nobyo na tawagin na lamang natin sa pangalang Neil. Sa katunayan ay nagbabalak na silang magpakasal, subalit naudlot ito nang maunahan sila ng kapatid ni Neil kaya kinailangang ma-adjust pa ng 1 taon ang kanilang kasal. Bagay na naging dahilan ng hindi nila pagkakaunawaan ang kanyang nobyo. Kaya nga bago maganap ang hindi inaasahan kay Ann, ilang linggo na rin silang hindi nag-uusap ni Neil hanggang sa dumating na nga ang araw na hindi malilimutan ng kanyang nobyo at ng pamilya ni Ann. August 13, 2014, nooy nagpaalam si Ann sa kanyang ina na makikipagkita lamang siya sa isang kaibigan at sinabi pa nitong gagabihin siya ng uwi bandang 10:00 ng gabi. Pumayag naman ang kanyang ina dahil sanay naman silang paminsan-minsan ay lumalabas ang anak para makipagkita sa mga kaibigan. Dakong 6:00 ng gabi nang makipagkita si Ann kay Danilo, 18 anyos na binata na nakilala ni Ann sa isang social networking site. Nagkasundo ang dalawa na manood ng sine sa Malolos, Bulacan. At pagkatapos nilang manood ng sine, niyaya siya ni Danilo na uminom sandali. Ayon sa salaysay ni Danilo, pumayag si Ann na uminom sila dahil katwiran nito ay may dinadala raw siyang problema na nais muna niyang kalimutan. Nang mapansin daw niyang lasing na si Ann, nagpa siya na raw siyang ihatid dito pa uwi.
ngunit tumanggi si Ann kaya isinakay na lamang niya ito sa jeep pauwi ng Kalumpit. Nang gabing iyon, 2 beses na nakatanggap ng text message ang ina ni Ann na si Aling Gloria mula sa anak. Ang una ay sinabi nitong makakauwi siya ng 1:00 ng madaling araw, pero muli daw itong nag-text at sinabing 2:00 na lamang siya uuwi. Hindi naman gaanong nag-alala ang kanyang ina dahil sanay na siyang gumigimik paminsan-minsan ng kanyang anak. Hindi na rin niya ito nareplyan dahil sa labis na antok at noon ay naghahanda rin siya kinabukasan upang samahan naman ang asawang si Antonio sa kanyang dialysis. Samantala, bandang 1:00 ng madaling araw nang maisakay ni Danilo sa isang maliit at lumang jeep si Ann. Ayon pa kay Danilo, may isang babaeng sakay ng jeep na kakilala ni Ann, si Hannah. Isa itong makeup artist na nakilala ni Ann sa isang modeling job na kanyang ginawa. Naunang bumaba si Hannah kay Ann, kaya naiwan pa ito sa jeep. Kinaumagahan, August 14, 2014, labis na ikinagulat ni Hannah na isang bangkay ng babaeng nakadapa sa tubig at tadtad ng saksakang katawan sa isang palayan sa barangay Sapang Bato sa Kalumpit ang natagpuan. Base sa suot ng babae at ID nito, nakilala ang kaawa-awang biktima na si Andrea Galang Espiritu. Nakarating ang balitang ito sa mga kaanak ni Ann bago pa man malaman ng kanyang mga magulang ang kahindik-hindik na sinapit ng kanilang anak. Nasa kidney center kasi silang mag-asawa ng araw na iyon, kaya hindi nila kaagad nalaman ang nangyari sa anak. Ang mga tiyahin ni Ann ang nagtungo sa kidney center upang ipaalam kina Aling Gloria ang mapait na kinahantungan ng kanilang panganay. Halos pagsukluban ng langit at lupa ang mag-asawa nang malaman nila na wala na si Ann. Base sa pagsusuri sa bangkay, nagtamo ng halos 20 saksakang dalaga sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Nagkakuha rin ng 4 na set ng similya ang mga forensic investigator sa loob ng maselang bahagi ng biktima. Patunay na siya'y binaboy ng hindi lamang iisa kundi 4 na kalalakihan bago pinatay. Di kalayuan sa pinagkunan ng kanyang bangkay, natagpuan ang isang screwdriver at isang kadena na hinala ng mga pulis ay ginamit ng murder weapon sa biktima. Sa hindi inaasahan noong August 18, 2014, nasa ika-4 na araw na noong nakaburo lang bangkay ni Ann, nang dalawin nito ni Elmer Hoson, 45 taong gulang. Kasama niya ang kanyang asawa sakay ng minamaneho nitong jeep. Ayon kay Hoson, naroon sila upang makiramay sa pamilya na maayos na hinarap ng mga magulang ni Ann. Naisakay pa raw niya sa kanyang jeep ang biktima noong gabi ng August 13 at hindi raw niya inasahan na ganoon pala ang sasapitin nito kinabukasan. Nang makaalis ang mag-asawang Hoson, noon lamang nagduda ang pamilya ni Ann dahil sa mga tila kalmot sa leeg at mukha ni Elmer Hoson. Ipinagbigay alam ng pamilya Espiritu ang tungkol kay Hoson at sa hinala nilang bakay sa ito sa mga lumapastangan kay Ann. Kaya nang magbalik si Hoson sa burol ni Ann, sa presinto na siya idiniretso ng mga pulis. Pagdating sa presinto, tiningnan ng mga pulis ang mga sugat at kalmot ni Hoson sa kanyang dibdib at tagiliran. Tansya nila na nasa hanggang 3 araw na ang mga sugat na ito. Ayon naman kay Hoson, nakuha niya ang mga ito mula sa kanyang asawa nang mag-away sila nito. Sa patuloy na investigasyon sa kaso, isang nagngangalang Christian ang lumutang at tumistigo na kumilala sa mga lalaking kasama ni Ann na sakay ng isang jeep. Ayon kay Christian, nakita niyang pumara ng jeep ang isang lalaki at babae noong hating gabi ng Miyerkules, August 13, 2014. Ang tinutukoy nito ay si Ann at ang kasunod nitong lalaki na si Elmer Hoson. Kinilala ni alias Christian ang driver ng jeep na si Baculaw at ang dalawa sa mga pasahero na si Elmer Hoson at Melvin Ulam. Dahil sa pagkakasangkot ng pangalan ni Ramil Diarca o mas kilala sa tawag na Baculaw at Melvin Ulam, pare-pareho silang isinailalim sa kustodiya ng pulis Kalumpit. Samantalang ang ika-4 na suspect ay nakilala lamang sa alias Kalbo at patuloy pa ring iniimbestigahan
at nananatiling nakakalaya. Samantala, matapos lumabas ang resulta ng DNA test sa 3 suspect, kinasuhan sila ng rape with murder na may katumbas na parusang habang buhay na pagkabilanggo. Nag-plead ang 3 suspect ng not guilty matapos masampahan ng kasong rape at murder at simulang litisin sa korte ang kanilang kaso. Sa kabila ng panawagan ng katarungan para kay Ann sa social media, tumagal pa ng 8 taon bago lumabas ang desisyon ng korte at nahatulan ng mga suspect ng habang buhay na pagkabilanggo. Bagamat tumagal, malaki ang pasasalamat ng pamilya Espiritu dahil sa wakas ay nakuha na rin nila ang katarungan para kay Ann. Ngunit hindi naging malinaw kung nahanap at naikulong ang ika-4 na suspect o kung ito'y nananatiling nagkakalaya.